Welcome sa Madami Akong Koda Season 2 kung saan Kami ang magkaibigan, maraming opinyon, kahit di tinatanong. For today's mini episode, palagi na lang mini episode. Wala bang large? Hindi kami makaintay ng Season 3, kaya mini episode na lang muna. Eme lang muna tayo ngayon. Nakakatuwa yung episode natin today. Ano yan? Ano pag-uusapan natin? Bakit madaming mema sa Pilipinas? Mema? Isa ka bang mema, sis? Ano nga ba yung mema? Baka tanungin nila, ano yung mema? Mema sabi. Mema sabi, mema Kapatid comment. ni Mamaru. Mamarunong. Mamarunong. Yun. So specifically, mema, bakit maraming mema, cyberbully, lalo sa social media, and what's the psychology behind mema and cyberbullying? O, di ba may psychology yan? Bakit ganyan ang mga Pinoy? Bakit may ganyang kultura tayo, lalo na online? Oo, diba? ang dami kasing mema ngayon. Ano ba yung mga example ng mga mema comment? Ano ba? For example, may mga mema na dinadaan nila sa humor, pero may backhanded Insult. Tulad ng, ano ba? Yan, nakakita ng maganda online, sasabihin agad, ay, retokada. Ginudge agad? Ito ka. Oo. Ang dami ko nakikita ng ganyan. Or, eto, lately may nakita ako, may channel siya, kasama yung AFAM niya. Oh, oo, nakabasa ko yan. Grabe yun. Tapos, alam mo yung Grabe. happy photos lang nila. Tapos, grabe yung pangbabash niya. Nakita ko yung parang, siguro tamad ka, kaya gusto mo AFAM. Ganyan ang mga gawain ng Oo. tamad. Yung mga ganun. Ako naman, ang nakita ko kasing post doon, yung AFAM, nagpadala ng 45,000 dun kay Girl Lalu na Pinay para daw pang Airbnb or anything, kung anong gusto niyang gawin dun sa pera. Ang dami nang nagbash na parang coming from insecurity na parang kaya mo siguro gusto ng AFAM kasi peperahan mo lang, ganyan. Or tamad ka. Parang, may tagabayad na ng utang ng buong pamilya, parang gano'n. Tsaka yung joke na may kababayan na naman tayong nakaahon. Nakaahon sa kahirapan. Ganun agad yung stereotype kapag may Oo, AFAM. grabe. Tapos grabe yung pambabash kahit namimigay siya ng GCash. Diba? Minsan namimigay siya ng GCash nakikita ko binabash talaga siya. Oo. Kasi hindi ko makuha, bakit kailangan lahat ng tapos ito yung, diba, if you're watching Physical Asia, Oo. diba yung sa team ng Australia, si Eddie, yung strongman nila. Yeah. Kasi diba natalo yung Pilipinas. Hi, Mark. Hi, Mark. Mark Mugen. Mark Mugen. Shout out. Shout yung out. yung kakapasok lang ni Justin Hernandez, diba? To replace Pacquiao. Oo. Tapos dun sa sack throw, medyo nahirapan kasi si Justin, 'di ba, kunin yung sack kasi nga malayo yung bato ni Edis. Malakas naman kasi Tsaka talaga si matangkad Eddie. yung Matangkad siya, malakas. Kumbaga, natural na malayo yung throw. Nagkataon lang si Justin, si Philippines, yung sumunod kay Australia, si Eddie. So si Eddie, nag-post sa personal account niya parang nagkita sila nung isa pang contestant ng Physical Asia Japanese. I don't know if Japanese or South Korea. Basta nagkita sila and then nag-bond lang sila. Kasi it was supposed to be a happy post, a happy moment. And then I saw comments from Filipinos. And Eddie, this was like, I think Eddie's personal account. And he's Australian, di ba? And then some Filipinos were like, ikaw ang dahilan ba't natalo ang Pilipinas? Ang layo kasi ng bato mo. Yung sinisisi talaga siya. Ay, wow, grabe. Guys, nakakahiya kayo. Kayo yung nag-comment. Ay, na-joke. Bakit ganun? Pati yung mga ganun sina-cyberbully natin. Nakakahiya naman yung ibang lahi, sina-cyberbully pa natin. Hiyang-hiya ako para sa Pilipinas. Kasi Eddie seems like a nice guy, di ba? Tapos, hindi naman niya sinasadya yun na sinabi nga niya dun sa game na it's nothing against Philippines pero ganun lang talaga ako magbato. Oo, malakas talaga siya. Iba yung strength sinisisi niya. talaga siya. Tapos yung ibang Pinoy, doon na nag-aaway sa comment section niya. Nag-aaway talaga. So parang isip ko, bakit nga ba ganyan yung Pinoy? Parang what is the particular psychology? Saan nagsisimula? Bakit grabe tayo manglait, cyberbully? Parang napaka-perfect natin kung manlait tayo. Ang perfect lang. I think yun nga kasi it comes from survival, na tipong bago mo ako lalaitin muna kita. Or insecurity na bago mo ako insulto, iinsultuhin muna kita. So, una-unahan pala to. Yes, merong ganung component na parang defense mechanism siya. Okay. So, most of yung cyberbullying kasi and yung mema culture
if titingnan natin sa psychology, parang that comes from survival. Survival meaning it's a defense mechanism of most Pinoys na bago mo ako lalaitin muna kita. Bago ako mainsulto, insultuhin muna kita. Ganun siya. Correct. At since ang online world ay may sense of anonymity, hindi nila kilala yung mga nagko-comment or pwedeng mag-create ng fake account. Dummy account or anonymous, di ba? Yeah, ginaganahan sila mang-bash kasi hindi naman ako mahuhuli. Yun yung mindset na pag may sinabi ako, hindi naman ako mahuhuli. Or yun, hindi naman nila makikilala kung sino ako at kung saan ako nakatira. Lumalakas yung loob at tumatapang kasi they have a virtual identity na hindi naman matitrace. Parang gano'n. Ay, parang nakaka-relate ako dyan. Ay, bakit? May personal kwento ka ba? Na-cyberbully ka na ba, sis? Ano ba? Nangyari sa atin yan, di ba? Cyberbully ba yun? Para sa akin, parang wala lang yun eh. Parang may mga taong nang nang bash sa amin sa isang group na talagang pinagpiestahan yung issue. Tapos, ang tatapang ng mga nagko-comment. Pero puro naman anonymous. Oh, anonymous. Anonymous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang mga pangalan. Ako habang nire-replyan ko sila, hindi ako gumamit ng anonymous. Yes. Kasi, what's the point, di ba? Harap-harapan tayo matapang pero, lang naman sila pag anonymous. Ka, hindi naman nila kayang sabihin sa'yo yun sa personal message. Yeah, and I see, by the way I see these people in events. They know me personally. Ayan, actually ito phenomenon sa akin to. Like, I know people who literally, even before I knew Cheryl personally, kasi we're in the same parang circle online eh, I saw people literally bullying her in her comment section nung election. 2022 election? Yeah, hindi pa tayo friends noon. Pero I saw people bullying her like sobrang below the belt. Like, pati mental health niya kine-question. But when I saw them in the event, parang the bully saw her in the event, parang biglang bait. Actually, hindi nga eh. Biglang merong isa na parang wala kang ginawa sa akin online na hindi mo ako binash. Takot ka ba dahil kasama ko yung asawa ko? Or takot ka lang talaga dahil hindi mo kayang sabihin sa akin harapan? And the other person naman is, ang strategy niya is patay mali siya. Na nasa isang circle kami, nasa isang dining hall kami, parang walang nangyari, patay mali siya. Pero guys, mga kakuda, matapang online. Yun nga, doon ako nagtataka. Like, anytime you post something online, can you stop for a few seconds and think, kaya ko ba itong sabihin ng harapan sa person? Yes. Kasi ako yun yung sinasabi ko lagi sa mga taong nang babash eh. Parang, kaya mo ba yan sabihin sa akin on a personal message or ng harapan? Kasi, I would actually respect you more kung kaya mo yan sabihin sa akin ng harapan. Yes. Like, if you're that brave enough to tell me, honestly, what you think of me to my face, I would actually even respect you. Yes. Pero wala akong respeto sa mga tao na hanggang online lang, ang lakas ng loob mag-comment, mag-bash, pero pagkaharap ka, parang ang bait-bait. At pagkatapos, hindi pala kaya ng harapan. At pagkatapos, buburahin ang sinabi. Hindi pala kayang panindigan. Hindi pala kaya panindigan. Dahil takot sa cyberbullying law. Actually, for me, it's not like to parang manggante. On a psychological standpoint, phenomenon talaga siya sa akin. Bakit ganun ang tao na bakit ang lakas ng loob mong magsabi, may iba ka bang persona online? Tapos pagkaharap mo, like, eto na lang ha, this is not about Cheryl and I. Let's say no election. Let's say maraming mga anti-Duterte, anti-BBM, diba? Anti-Lenny, whatever. So, ang lakas ng loob mong sabihin, ganito-ganito about Duterte, about BBM, pero pagkaharap mo ba yan? Kaharap mo si Duterte or si kaharap BBM. mo si BBM, si Lenny, or whoever personality yan, Mar Rojas, whatever. Pagkaharap mo ba sila, kaya mo yun sabihin to their face? 'Di ba? Ibig sabihin, there's something, parang may disconnect yung personality mo online and yung personality mo, yung actual personality mo. Ako siguro kaya ko sabihin. O ikaw sa pagkakakilala ko, kaya mo talagang sabihin pero to their mas face. mas Tone down. mas toned down siguro. Pero Yeah. same thought.
yung sasabihin ko. Bakit when you're in front of the person, bigla ka nagiging respectful? Takot ba yun? Or nakikick in na ba yung... Respectful or patay mali siya? Or nakikick in na ba yung takot mong ma-judge ka rin ng iba? Pero bakit online? Bastos ka. Oo. Yun ang hindi ko talaga mag-get, no? Matapang lang. Medyo i-deep dive natin yan sa episode natin today kung bakit ganon. Kasi hindi siya healthy talaga. Kasi as we all know, parang may recent event tayo, 'di ba? Na very sad event na this cyberbullying actually led to someone taking their own life. Correct. Diba? So we know a lot of especially mga teenagers na ganyan. Kaya for me, it's a very serious topic. Hindi lang siya like it's a curiosity of mine like what I said kanina, but for me it's very serious na we have to deal with cyberbullying by understanding bakit nga ba ganun? Ba't ang lakas ng loob natin, 'di ba? Na parang ang lakas ng loob nating manglait. I think nasa culture na talaga natin yun. Saan nagsimula? Family reunion. I'm sure Nung mga bata ka pa, we all have reunion. That 1 or 2 titas na pag family reunion, ang unang banat, ay, ang taba mo na, tumaba ka. Ay, single ka pa rin. Ay, ang itim mo. Ay, ang dami mong pimples. Grabe. Or, uy, buti ba yung pinsan mo, naka-abroad na, or may anak na, may asawa na, diba? Ay, ang lakas mong kumain. Oo. Pero number 1 talaga yung tumaba ka. Number 1 yung tumaba ka. Number 1 yung, basta, something physical. Laging may lait sa physical, features mo. Tapos din parang wala lang sa kanila yon. Hindi nila naiisip na offensive siya or nakakasakit. So sa simula, nagsisimula talaga yon. Bata pa lang tayo kasi tayo mismo yung nakaranas. Correct. And it's really panlalait disguised as love. Yung kunyari concerned lang, ganyan. Pero yung panlalait na yon, it makes us children na naka-receive ng ganung panlalait growing up, learning 2 things. Number 1, normal manglait. Kasi correct. Si tita, lagi akong even nga own parents minsan, ginaganon yung anak diba? Oo. And number 2, feelings are not important. Parang correct. keber na kung masaktan yung emosyon mo, basta masabi ko to. Correct. Or pinapoint out ko to dahil concerned ako sa'yo. So, lumaki tayo with that culture, especially in family gatherings or reunions, na nilalait tayo ng mga tita or mga pinsan or even parents, mga nakakatanda, knowing na it's normal manlait. Normal. And feelings are not important. Correct. At since hindi ka pwedeng pumalag sa mga tita mong matatabilang dila, ilalabas mo ang frustration online. Yun. Dun pala nilalabas. Correct. So, projection pala siya ng lahat ng inipon mo rin na parang panlalait sa'yo. So, parang pinaperpetuate mo yung bullying cycle. So, yung nagsabi sa akin na may psychological problem daw ako? Projection yun. Baka siya yun. May psychological problem din siya? Oo. I-discuss natin yan mamaya. Di-deep dive natin yan yung sinasabi kong projection. So, ano nga ba yung psychology ng MEMA? Or yung MEMA sabi lang, cyberbullying and panlalait, especially online. So, ito na yung psychology of it. Kasi pagka nanlalait ka, when you mock other people, momentarily, nakakalimutan mo yung sarili mong pain. Correct. Kasi parang natatarget mo yung na yun, na by hurting other people, na nakakalimutan mo yung own hurt mo. So, minsan ganun siya. Kaya addictive siya actually. Mm-hmm. Kaya pansin mo yung mga keyboard warrior, hindi talaga yan titigil. Hindi yan titigil. Nanggigigil pa yan. It's like a full-time job for them. Correct. Dami nilang time. At since ang sarap manlait at pag nakakita ka ng may nag-like sa lait pag may mo, nag-like pa ng lait mo. at nag-agree, nag-heart, nag-care sa comment mo na panlalait, kinikilig ka ngayon dahil, oh my God, agree sila sa akin. Yung dopamine rush mo, talaga naman, umaangat. Feeling mo validated yung panlalait. Correct. Na tama yung sinabi mo dahil nakakuha ka ng data. May mga nag-like, may mga nag-care or heart. Oo, totoo yun, yung dopamine rush that you get pag may nag-like nung witty na panlalait mo. So, yung MEMA or yung panlalait, if you look at the psychological standpoint, it comes from unhealed na shame sa loob natin. Pag meron tayong kinikimkim na shame or na-embarrass tayo na sobrang grabe pero kinimkim natin. Correct. Yung belief mo na kailangan mauna akong manakit bago ako saktan or mauna ako manlait bago ako laitin. Marami akong kilalang ganyan. So defense mechanism siya because marami silang shame that they carry because of their insecurities, maybe sa physical looks nila or
na-compare sila sa pinsan nilang matalino, ganyan. So, napaproject talaga nila yan sa iba. Tama. Kasi usually kung ano yung na-trigger mo or ano yung ayaw na ayaw mo sa isang tao, nilalait mo, it's a reflection of something na ayaw mo rin sa sarili mo. Correct. Or something na gusto mo sanang gawin pero hindi mo magawa dahil nahihiya ka. Na in reality, nainggit ka sa taong yun. Pero hindi ka aware. Subconscious siya. Oo. Hindi ka aware na ganun na pala yung motivation nasa ilalim mo. pala siya. Yes. So, projection yun. Yung nilalait, kunyari may nilalait ka, laki ng ilong, ang pangit, mukhang ganito. Oo. Hindi yun talaga siya eh. Hindi siya yung pangit eh. Ikaw yung insecure. Oo. Ikaw yung may insecurity kasi ganun ka rin. about your own looks. Oo. Maybe hindi man yung malaki ilong mo, pero maybe merong something sa'yo na you see na hindi mo gusto. Kaya, pinaproject mo siya sa ibang tao. Correct. Sa business world, marami ring mema, ha? Ay, napakarami. May kilala ka ba? May naranasan ka well, naman not me. Well, before, may nagsabi sa akin na, na parang, porket may pera ka na, ganito ka na. Wala naman po bago ka na. Wala naman po akong pera. Tsaka yung mga parang pag umasenso yung isang tao by doing their business or by focusing on their business, parang it's their fault na ang laki na raw ng ulo. Oo, ang laki na daw ng ulo. Ang yabang na. Flex daw ng bagong bahay. Yes, kaya minsan may mga taong nahihirapan mag-share ng success nila kahit gaano sila excited, kahit gaano ka-happy, and kahit gaano ka hindi yung goal nila maka-inspire. Hindi nila ipopost kasi maraming mema. Kaya hindi rin maka-evolve yung maraming mga Pinoy kasi takot malait, takot silang matawag na feelingera, mayabang, or feeling nila success is betrayal. Na pag nag-succeed ka, grabe naman, iniiwan mo na sila, parang ganun. Hindi magtrabaho din po kayo. Ayun na nga, diba? And let's not forget, diba, yung mga classic na mga titos, titas, or kung sino man mga toxic na kamag-anak na parang, pag hindi mo pinautang or hindi mo binigyan, lalo kang ito-toxic pag di naambunan, ibabash na, ayan, flex ng bago yung gadget, tapos hindi mo matulungan yung pamilya mo, magka-comment pang ganun. Meron naman yung pag nagta-travel ka, parang pa-travel ka pa, pero kami dito naghihirap. Oo nga. Kasama kayo sa budget? Oo, na para bang kasalanan mo kung may naipon kang pang-travel, tapos sila grabe talaga. Ewan ko ba, bakit parang grabing katoksikan minsan talaga ng Pinoy pag kami nakikita silang successful na tao. Lalo mga entrepreneurs. Yun nga, siguro yun talaga. It's the insecurity, parang napaproject nila something na hindi nila ma-achieve or they wish they had. So they feel, parang, let's say ganito yan. Kunyari, ito, mas mataas to kesa dito, diba? The only way na ma-feel nito, dahil alam niyang hindi na siya tataas, the only way na ma-feel niyang mas mataas siya ay pag binaba niya to. So pag binaba niya to, feeling niya mas mataas na siya. Yun yung parang insecurity na to the maximum level na parang natawag na crab mentality. Tatapakan mo talaga. Tatapakan, hihilahin pababa para lang ma-boost mo yung sarili mo. Pagka masyado mo nang dinown yung kapwa. So, very toxic mentality talaga and culture, no? Club mentality. Related mentality sa club talaga. mentality. Parang may manual yung mga Pinoy kung paano mang-down ng mga successful at beautiful Parang people. kasi may format no? Parang may template na sinusunod na parang pag may nakitang successful, automatic lalaitin. Oo. Or, kunyari, ito na lang. Kunyari, may papakilala ka, may kukwento ka. Kunyari, nakita mo ba yun? Yung babaeng yun? Tapos ikaw, kunyari, sabi, sino? Yung mataba, yung maliit, yung maraming pimple. Parang una mong mapapansin pang describe talaga is yung negative. Minsan ganyan din ako Parang may lens talaga tayo na. Kasi kinakapas ako sa words, sa adjectives. I-describe ko na lang yung obvious. Pero hindi ko naman goal laitin. Tapos minsan yung nagko-comment pa, yun pa yung mga wala namang ambag sa buhay mo. Oo nga. Diba? Kung maka-comment. Grabe talaga. Anyway, yun nga. Yung mema culture goes beyond the comment. If you want to understand it on a deeper level, yung mema, panlalait, cyberbullying, it's not about the comment. It's the emotion underneath the comment. So what does that mean? If you look at people throwing these comments na mema, panlalait, and cyberbullying, malamang meron yan mga emotion na inggit or envy. Naka-feel sila ng rejection na matindi before.
may mga childhood wounds yan, may mga comparison wounds yan na na-compare sila sa iba, or sila mismo kino-compare nila yung sarili nila sa iba, or they have their own insecurities. So, it's usually yun nga yung sabi nila na hurt people, diba? So kapag may nag-comment sa akin na, ang chararat mo, ang dapat kong isipin, ano kaya pinagdadaanan nito? Oo, malamang may pinagdadaanan yun or may insecurity siya. Chararat! It's not really about you. So, para din sa mga nasa cyberbully, tandaan nyo, hindi yan yung nagde-determine ng worth nyo. It's really more of a projection of the bully. It's really, huwag kayong maniniwala sa words nila because there is an emotion underneath their words that really reflects back to them. Kasi pansinin nyo yung mga taong successful, yung mga taong totoong mababait, wala silang time maging keyboard warrior. Kasi masaya ka sa buhay mo eh. Wala kang time mampuna ng buhay ng ibang tao. Totoo. Yung mga totoong masaya sa buhay, wala silang energy para maging keyboard warrior. Correct. Kumbaga, walang insecurity. So, yung mga basher, I think, most of them really need healing and therapy. Yun nga, yung mga cyberbully, remember, it's not about you. It's about them and their projection of their emotion of envy, insecurity. Kasi kapag emotionally healthy ang tao, they don't need to put other people down to make themselves feel better. So most of these cyberbullies, they're actually parang part sila ng victim mentality din. Ayaw nila maging victim, magiging bully na lang sila. Kasi siguro sometime in their life, they felt like a victim. They were wounded, they were nilait din, they were insecure. So wag nyo na lang personalin, wag yung paniwalaan. Don't let it affect you. Pero of course, you can do certain measures naman, di ba? Like there's a cyberbullying act na pwede mong i-demanda. Pag talagang malala na. Pero wag nyo hayaan na i-determine nun yung worth nyo. Wag kayong maniniwala sa words, sa comments ng mga cyberbullying. Lalo na pag walang profile pic. Yung nagko-comment. Troll. Mga troll. Wag kayong basta-basta magpapa-apekto and think bad about yourself. So the next time you want to leave a nasty comment on Facebook, on Instagram, ask yourself, ano ba yung totoo kong nararamdaman na hindi ko naaamin? Meron ba akong inggit? Meron ba akong insecurity? Yeah, insecure ba ako? Triggered ba ako sa sinabi niya or sa success niya? Or naalala ko ba yung childhood wound ko? May na-trigger ba? May na-scratch bang something? May na-touch bang nerve sa buhay mo? Isipin mo muna bago ka mag-leave ng comment. Or kung ayaw mo mag-isip ng ganong kalalim, ito na lang. Kaya ko ba itong sabihin to her face, to his or her face? Oo nga. Can I say this directly to this person's face? Kasi kung hindi, wag nyo na lang i-comment, diba? Palagi nating tandaan mga kakuda, compassion is a practice. Pina-practice yan. And yung healing, self-awareness, part talaga siya ng, kunyari, masyado kang manlalait, ganyan, masyado kang bully, it's a sign na you really need a lot of healing and self-awareness. Kasi nga may pinoproject ka na pain or na wound, di ba? And if we want kinder Filipinos or kinder culture, we need to heal our shame culture talaga. Yes, and sana mabawasan na yung mga very sad and tragic news kagaya ng kay Eman Atienza dahil lang sa mga cyberbully, di ba? Hindi lang siya, dami pang mga hindi sikat na tao ang same situation ni Emma. Hindi man ini-end yung buhay pero nawawalan na ng gana mabuhay. Correct. Nawawalan ng career, nasisiraan ng bait, 'di ba? Or parang takot na sila, may trauma na sila to go out. So, sana mabawasan talaga yung cyberbullying kasi imagine yung Pilipinas na walang cyberbully, walang troll, 'di ba? Ang peaceful siguro nun. Parang boring. No? boring yes. Pero peaceful. Pero peaceful. Pero sana mabawasan man lang, diba? Walang mga buhay na nasasayang. Tsaka wag naman yung sobrang to the point na sasabihin mo mamatay na siya. Grabe naman yun. Grabe talaga. I think yun yung mga nakuha niyang comment talaga eh. Oo. Diba? Words have power kasi. So tandaan natin, before we type, before you hit enter, your words have power. Do you want to use your words to destroy or to build and create, diba? And yun nga, it reflects your own wounds eh. Kaya kung kunyari, talagang gusto mo i-destroy yung taong to, pero isipin mo rin, ano yung napaproject ko dito na wound? What is the emotion I'm feeling behind this? Correct. What do I need to heal in myself? Bakit ganito yung gusto kong sabihin? Bakit ganun yung reaction mo? Saan ba ito nang gagaling? Diba? Yes.
Healing starts with awareness, and awareness starts with being honest with yourself. Correct. Ayun mga kakuda, hopefully we have more compassion para safer yung online communities natin, both online and offline. Yan lang naman yung message namin ni Cheryl para sa mini episode natin. Correct. Dito sa Madami Akong Kuda. And again, thank you. Thank you so much mga kakuda, and see you on the next episode. Mini episode, kung meron man. Dito pa rin sa Madami Akong Kuda, dito pa rin sa Denver's. Yes. Dito kami sa Denver's, ang restaurant ni Cheryl. Napakaganda. Thank you. Oo, sa Taytay, Rizal. Ayan. Salamat mga kakuda. Bye!